Meron pa mga tao, pastor, meron pong ang inyong isang member, may kasalanan siya, anong gagawin niyo tungkol dyan? And I always say, as a preacher, I do my best to preach the Word of God, to present to people possibilities and ways of obeying God's Word. But their obedience to God is their personal business. It is between them and God. I will never play police. It is a personal relationship that they have to develop. Yung mga iba, pagka nagkasala ka na ng konti, hindi ka na pwedeng mag-usherette, hindi ka na pwedeng kumanta, hindi ka na pwedeng tumugtog, wala ka nang gagawin sa buhay. So ang nangyayari sa church, manmanan ng manmanan sa buhay ng may buhay, hanapan ng kasasira, at tanggalan ng tanggalan sa ministry. Kung gagawin talaga natin yon, ang totoo mga kapatid, walang matitira. Nakakalampas ba ang isang linggo na hindi nagkakasala kahit sino man? At pag may nagkasala, hihiyain pa kung ano-ano mga gagawin. Para sa akin, ang salita ng Diyos ay dapat ituro, pero ang Diyos man ay hindi nangihimasok sa ginagawa ng tao. Kaya lang nagbabayad ka, sumunod ka, hindi ka sumunod, you will suffer or you will enjoy the consequence. But God doesn't come down from heaven and stop you from doing something, so why should I? Dapat ituro ang salita ng Diyos sa pinakamabuting paraan, sa pinakakayang maunawaan ng tao, at pagkatapos hayaan ng tao na makipagtuo sa Diyos personally. It must be a personal relationship with God. The church must never function as a police department.